Maganda ring gabi, Collegiate Cats. Welcome back po dito sa Gandara SRU. So, andito na naman po ako ay nagmamaganda ninyong Collegiate Cats para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ, Itbulaga, and sa Collegiate Cats. But before that, shout out muna tayo ka OG na atin pong mga masusugid na taga-subaybay. So, shout out po, Sir Ferdinand Tinio. Magandang gabi sa'yo. Shoutout din kay Sir Charles Justin na nagpapa-shoutout din sa atin. Magandang gabi. Stay safe always guys at mabuhay po kayo. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa susunod nating balita. And speaking of updates, so eto na naman nga po tayo ka-OG. Ang pag-uusapan natin ay patungkol po dito kay Boss Joey and Raisa May Dizon na kung saan grabe. Talagang mahal na mahal po nila no, ang Itbulaga family. Ang bawat isa. Talagang pamilya po ang turing nila sa isa't isa. Proud na proud nga rin po itong si Boss Joey kay Raisa May Dizon. Nakaka-proud din naman kasi talaga itong si Raisa na hasa na po ng husto and sigurado po ako na meron pa siyang ibubuga pagdating sa hosting. So hindi pa natin nakikita lahat. Nitong nakaraan nga po, kung matatandaan ninyo na parang napaluha, napaiyak itong si Boss Joey sa episode po ng Itbulaga na kung saan pagkatapos po ito ng production nitong si Raisa May Dizon. Kapansin-pansin kasi na nagpapahead ng parang ilong, mata, bibig, si Enyo Master. Kadalasan pag ganyan siya, umiiyak po siya. Legendary Cats. Mababaw kasi ang luha eh. Sa tatlo talagang si Boss Joey yung mababa ang luha sa kanila. And natanong nga kung bakit, sagot ni Henyo Master is that ang tagal daw kasi natapos. Pero alam po natin na yun po ay joke lamang ni Henyo Master Joey De Leon bilang lambing sa mga legendary cats like Raisa. Pero ang totoo niyan, proud na proud po siya. Kasi ang laki na rin na ipinagbago ni Raisa. Dalaginding na po talaga siya ngayon. Marunong ng sumayaw. At very talented. So siguro habang nakikita niya yung improvement ni Raisa, kung paano nila ipinagtanggol si Raisa, mga reasons kung bakit nila pinaglaban si Raisa May Dizon, siguro na pagtanto po niya na tama sila. Tama po sila ng TVJ na ipaglaban dahil talagang home growth kasi yan eh. Si Raisa May dyan po talaga yan nagsimula. Napakahusay rin at napaka-talented din naman talaga. So, very nakakataba ng puso at nakakatawa si Sir Joey De Leon. Kitang-kita mo na proud po siya kay Raisa. So, they are all rooting for Raisa May's talent. Dahil dyan, mas lalong minamahal ng mga taga-subaybay ang TVJ. Anyway guys, bukod dyan, pag-uusapan din natin ang patungkol dito. Grabe nga naman yon kay Anjo na kung saan tinagurian nga pong balimbing. So, una, mga TVJ fans ang nag-aakusa at nagsasabi na balimbing itong si Anjo, walang utang na loob. So, traidor, kakampi ng Tape Inc., etc. Ngayon naman, ang Tape Inc. ang nagsasabi na balimbing. Or kampo, mga tape defenders naman na nagsasabi na balimbing itong si Anjo. Kasi, dun sa kanyang latest video, sinabi niya na happy siya na nakuha ng TVJ ang Itbulaga. Pero di ba nung una nga, sabi niya ay Tape Inc. ang tunay na boss dyan. Tape Inc. ang may-ari ng titulong Itbulaga. Di ba? Wala pong sariling, parang hindi nagtutugma lahat ng mga sinasabi niya kaya tinatawag siyang balimbing eh. So hindi lang TVJ fans ang nagsasabi kundi pati na rin ang mga Tape Inc. defenders. So parang kung saan siya makikinabang doon, yun yung pagkakakilala ngayon ng mga tao sa kanya. Wala yun din yung gusto niyang ibansag talaga sa kanya. Biruin ninyo, hindi pa natapos sa pagbabalimbing sa TVJ. Pati po sa tape bumalimbing na rin. Balik naman siya ngayon sa TVJ.
na kung saan gusto nga rin daw niya kung sakali tatanggapin niya talaga ang offer kapag kinuha ulit siya ng Itbulaga bilang host. Maayos na kasi ang kalagayan ngayon ng TVJ kasi nanalo sila sa laban and mukhang maipapanalo nila hanggang sa Korte Suprema kaya marahil, 'di ba? Pero may kanya-kanya naman tayong opinyon, Kalija Taricad. So, kayo ba? Ano po ang inyong palagay? Ano po ang inyong masasabi or masisay about po sa kanya? Sabi dito, payag na payag ang veteran comedian na si Anjo Iliana na maging Dabarkads uli at mag-co-host sa longest running noontime show na Itbulaga. Namimiss na rin daw ng komedyante ang pag-host kaya kung aalukin siya ng iconic trio na sila Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon na bumalik sa Itbulaga or EAT, yes, agad ang isasagot niya. Nakachikahan na namin si Ancho kamakailan sa naganap na press con para sa latest movie niyang Itutumba Ka ng Tatay Ko na pinagbibidahan at dinerek ng kaibigan niyang si Jano Gibbs mula sa Viva Films. So, buti nga itong si Jano no nakatungtong po sa Itbulaga. Siya hindi. 'Di ba? Since siya po ay naging parte, hindi malabo na siya po ay patungtungin. Pero wala, nakita po lamang natin ay si Jano. Sabi pa dito nga na itanong ng aktor kung may samaan ba sila ng loob ng TVJ matapos siyang mag-resign noon sa Itbulaga sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic para tanggapin ang offer na mag-host sa isa ring noontime show. And yun nga, kabanggaan din po ito ng Itbulaga. So, ito yung panahon na hindi pa siya pinagre-report at ang iba pang Dabarkads sa Itbulaga dahil sa pandemya. Hindi ko na itanong pero siguro medyo masama yung loob nila kasi katapat din nila yung show na tinanggap ko So, at least kahit papaano, rin sa sumagi rin sa isip niya yan na mali na dapat sa katapat. Pero knowing TVJ, hindi naman siguro magtatanim ng sama ng loob kung yun lang. Kung ako tatanungin, mas nakakasama ng loob, yung nagkaroon po sila ng issue ng taping tapos yung sagot niya is that ang tunay na boss ay ang tape. Mas tingin ko doon pa magkakaroon ng sama ng loob ang TVJ. Sabi pa dito, pero yung taga na pinagsamahan namin ni na Joey, Tito Sen, ni Bossing, baka ilang araw lang yung sama ng loob nila kasi mas malalim yung pinagsamahan namin At saka at the end of the day, trabaho kasi yun. Hindi siya pinagre-report ng taping that time. So, kailangan niya ng work, may intindihan nyo ng TVJ. Pero yung sinabi niya ng tunay na boss ay taping, talagang for me, dadamdamin yon ng TVJ. Hindi na rin kami nakapag-usap. Si Pauline Luna lang, si Joey, si Bossing, saka si Tito Sen minsan. Pero hindi namin napag-uusapan yung ganon. Though, happy ako dahil nanalo na sila ni Anjo. Happy pala siya. Ito yung yung trending at pinag-usapan sa social media dahil sa sinabi niyang ito. Balimbing nga daw talagang tunay. Parang kailan lang porke nabayaran na ng tape yung utang sa kanya, pumanig sa tape tapos ngayon nanalo ang TVJ, panig na rin siya sa TVJ at gusto pa maging parte ng Itbulaga. Ang tinutukoy ng komedyante ay ang pagpawi ng TVJ sa Itbulaga trademark matapos katigan ng korte ang reklamo nila laban sa Tape Incorporated na siyang producer ng iconic noontime show. Pagpapatuloy ni Anjo kasi, isipin mo naman, Tito, Vic, and Joey. Tapos iba ang pangalan ng show nila, di ba? Talagang mas bagay naman sa kanila yung title na Itbulaga. So happy ako na napunta uli sa kanila yung title na pumayag sa kanila yung decision ng korte. Karapat-dapat talaga ang Tito, Vic, and Joey magdala ng Itbulaga. At sa tanong nga namin kung game siyang maging co-host uli ng noontime show ng TVJ at iba pang legit na recads sakaling kunin siya uli, oo naman. Game ako dyan. Matatandaan na makalipas ang 21 taon, nagpaalam na si Anjo sa Itbulaga para maging host ng Happy Time na napapanood noon sa
Net 25. Sa kanyang Facebook page, itinaan ni Anjo ang pamamaalam niya noon sa noontime ng Tape Inc. at GMA 7. So ito pinilalaman ng kanyang resignation. With a heavy heart, today, August 11, 2020, I submit my resignation. Thank you, Dabarkads. Thank you, Itbulaga. 21 years and it was a blast. Goodbye and all roads for your 50th. Ang message ni Ancho. Samantala, sabi naman po sa mga komento ng ating mga digital fans, shout out po Sir Manuel Ponce, magaling yang si Miles. Kaya pagpapalain yan at bagay talaga siya sa Itbulaga dahil sa galing niya maging host. Totoo po yan. Hindi lang mag-host, galing ding artista, marunong ding kumanta, napaka-talented, di ba? So, yan po ang mga legit Dabarkads, mga mahuhusay. Yan po ang mga kinukuha ng TVJ na host, maging parte ng kanilang noontime show. Samantala, sabi naman dito ni Sir Roy Michelle Mocol, nako, tinatawanan lang ng TVJ yung mga pinupost nila at pagbabanta. Sila din ang iiyak sa huli. So, ayun nga, kung sino po yung maingay, siya pong walang laman, parang lata. So, yung mga pagbabanta na yan, hindi na po yan uubra sa TVJ, idaan po nila sa korte. So, yun lang po muna guys sa ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.